Hello, magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating Munting Tinig Community. Ako po ang inyong lingkod, ang Munting Tinig ng Ordinaryong Filipino. Kung kayo po ay bago sa ating channel, huwag kalimutan mag-like, share at saka subscribe. And please don't forget also to watch the mga advertisement and don't forget also to click the notification bell para lagi kayong updated the moment na mag-upload tayo ng mga updated video at the same time magla-live stream. So pag-usapan natin mga kamunting tinig itong actually meron na akong content dito. Pero gusto ko lang i-emphasize na ito po ay tunay na pulso ng taong bayan. Kasi nakikita nila yung performance ng presidente na hindi nakikita ng anti-government and anti-Marcos. Kasi makaraan, nagbunyi ang mga Duterte Dehad supporters dahil di umano si Sara Duterte ay 61% ang trust rating. Samantala, alam naman ng taong bayan, milyon-milyon ng mga Pilipino nakikita na itong si Sara Duterte ay wala talagang performance. Pero hindi na natin kino-contest yun kasi syempre may paniniwala ang mga DDS, tayo na mga pro-government people, mayroon din tayong paniniwala. Kung tinitindigan at halos magpakamatay ang mga DDS sa pagpapakasaya dahil sa hinayaan nila ang false Asia, nagaguhin sila, ay di nasa kanila na yon. Pero at the sign of the coin, meron talagang totoong survey na hindi po mababayaran ng pera. At yan ay ang survey mula po sa pulso ng taong bayan. Mula po sa boses ng taong bayan na nag-observe kung ano ang nangyayari ngayon sa ating gobyerno. Hindi lamang nagpapadala sa mga walang kwentang mga black propaganda at manipulation. Katulad ng ginagawa ng ibang mga survey firm na kahit alam nila na walang performance, include pa talaga si Sara Duterte sa survey. Iitsapera nyo na yan. Mahiya kayo na i-include si Sara Duterte sa mga survey para tapos makuha ninyo na siya ay pinagkakatiwalaan. Ano ang tingin nyo sa mga tao, gago? Anong tingin nyo sa mga Pilipino? Hindi nakakita? Bulag? Hindi po nakakarinig? Now, itong na lumabas na survey result ng Okta Research, tinig ng masa, para sa akin, ito ang totoong survey. Ito ang hindi bayad na survey. Ito ang hindi nang bili ng prinsipyo na survey dahil performance-based. Nilaan ang oras para makuha ang tunay na pulso ng taong bayan. Mga taong bayan na hindi mga hangad. Mga taong bayan na hindi kayang utuin ng mga Duterte. Taong bayan na may pagmamahal at malasakit sa bansa at nakikita ang pagsisikap ng ating mahal na Pangulo na iangat ang ekonomiya, patatagin ang international relationship, ayusin ang buhay ng bawat Pilipino. Hindi katulad ng mga survey na para lamang po dalaga, maghanap ng 2,000, 1,000 plus, 2,000 plus na respondents na hindi nga alam kung bakit sila tinanong. Di ba? Bakit nagagalit kayo mga DDS? Anong problema nyo? Ngayon, naramdaman na ninyo. Kasi, nung lumabas ang survey ng False Asia, galit na galit kami dahil alam namin na walang kwenta at walang katotohanan yung resulta ng survey. 61% si Sara Duterte, wala ngang performance. Anong performance ng babae na yan? Ang manira? Ang maaga pang mamumulitika? Ang mag-feeling victim? Yan ba ang performance? Hindi niya nga alam kung ano yung mandato niya bilang Vice President. Ikumpara mo sa ating mahal na presidente na halos hindi na nga natutulog yan. Kaliwat kanan na pagtanggap ng mga individual, both domestic and international, na makakatulong po sa ating bansa. Maiangat ang ekonomiya ng ating bansa.
kung ano-ano na lang na mga paninira ang ginagawa ninyo na hindi man kayo nagtagumpay. Anong ikinagagalit ninyo? Sige nga, anong reason bakit magalit kayo kung ipinapaliwanag namin sa tao na 60% ay patuloy pa rin na mga naniniwala? 6 out of 10 people. 6 out of 10 Filipinos still continue their trust, their beliefs, their support to Marcos administration dahil karapat-dapat talagang suportahan ng sambayan ng Pilipino. Hindi na tayo makakita ng Pangulo na ganito, na kahit anong paninira, okay lang. Hindi na tayo makakita ng Pangulo na ibinuhos ang kanyang galing, talino at kakayahan para pagserbisyuhan ang sambayan ng Pilipino, ikaw man ay pro-administration or ikaw man ay anti-administration. Hindi po namimili na serbisyuhan ng ating mahal na presidente. Samantala, ang kampo ng gustong mapabagsak ang presidente, to do effort, pati ang mga media minamanipulate. Pinapagana yung pera para lang magmukhang malakas kuno. Ang mga Duterte, wala na yan sila. Zero na yan sa tiwala at suporta ng taong bayan. Sila lang ang naniniwala. Ang problema sa inyo mga Duterte Dihad supporters, hindi nyo matanggap na nabawasan kayo. Samantalang ang mga sumusuporta kay PBBM, noon mga galit yan kay Pangulo. Noon hindi naniniwala yan kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero dahil nakikita nila na trabaho lang ang presidente, nilayasan nila mga Duterte at sinuportahan nila ang administration. Yan ang kaibahan. Ako, Duterte supporter ako. Binoto ko si Sara. Ang mga subscriber ko, 150,000. Binoto yan si Sara Duterte maliban sa mga hindi bumoto sa kanya. Suportado ang mga Duterte dahil lamang po sa mga Marcos. Ngayon, balik na rin ninyo ang instance. Parang papalabasin ninyo na hindi mahal ng taong bayan ang mga Marcos, mga Duterte ang mahal ng taong bayan. Paano mo mahalin ang mga traidor? Paano mo mahalin ang mga nanggugulo? Paano mo mahalin ang walang tiwala sa kakayahan at potensyal ng bawat Pilipino? Paano mo mahalin ang mga pamilya na mga Duterte at mga alay nila sila po ang number 1 na nanggugulo at hindi nagpapahalaga sa katahimikan at demokrasya. Ang tama ay pilit nilang minamali para mapaniwala nila ang mga hunghang, ang mga utak anay, mga utak biya, mga utak talangka ng mga Pilipino. Kawawa. Kaya kung ikumpara mo, mas nababawasan ang mga Duterte supporter dahil katulad niyan, sabi ko nga ang mga subscriber ko maka Duterte yan before. Pero dahil sa patuloy nila na pagsasaliksik, sa patuloy nila na pakikinig sa mga makabuluhang mga vlog, ayun, na-impluensyahan sila to believer of this administration dahil alam nila na ito po ang tama at karapat-dapat gawin bilang isang mabuting mamamayan at citizen ng bansang ito. Bansa na hindi pinahalagahan ng mga anti-Marcos, ng mga anti-government dahil sarili lang nila ang kanilang inaangat. Sarili lang nila ang kanilang pilit isinasalba. Katulad ni Sara Duterte, galit na galit kayo dahil tambak. Tambak si Sara Duterte sa Okta Research Survey. Tinig ng masa. Hindi nyo matanggap na tambak lang, hindi lang tambak. Basura na kasi. Kaya nga yung basura, tinambakan. Alam mo, hindi po mahirap i-distinguish ang kaibahan ng mga Marcos sa mga Duterte. Itong mga Marcos, makabayan, makatao, makadiyos, makalikasan at makabansa, maliban lang sa tralala na si Amy. Wala na kaming pakialam dyan dahil hindi naman yan mananalo. Yan ang attack dog ng mga Duterte. Pwede ko nang sabihin na si Amy Marcos ay attack dog ng mga Duterte. Ang mga Duterte naman, mga bobo. Hindi nila alam na ginagamit lang sila ni Amy. Diyos ko, patawara Santissima Trinidad.
Si Amy, hindi na yan nag-iisip ng kapakanan ng ating bansa. Nag-iisip yan, nag-iingay yan para lang na maibalik sa top 12. Dahil matagal nang hindi nakapasok sa top 12. Siyempre, alam naman ng taong bayan, yung 60% na naniniwala at sumusuporta kay mahal na Pangulong Bongbong Marcos, ayan, bahagi yan yung mga naniniwala noon kay Amy o bilang isang Marcos. Pero ngayon, wala na. Itsapwera na si Amy. Basura na rin yan. Utak talangka na rin si Amy. Anay na rin si Amy ng lipunan. Kaya nga kung sino-sino na lang yung kakasuhan niya, can you imagine that? Yung mga ibinanggit niya na mga pangalan, katulad ni Midaldea at kung sino-sino mang mga hayop na yon, hindi nga nagkaso sa gobyerno, samantalang si Amy nagkakaso dahil attack dog ng mga Duterte. Siguro yan ang kabayaran ng pag-endorso ni Sara Duterte sa kanya. Kaya nga nagkukumahog si Amy Marcos na ilabas ang kanyang, what they call this? Anong klaseng findings yun? Kasi hindi pa siya natapos ng kanyang investigation at hindi naman committee report. Hindi committee report tapos inilabas mo. Hindi pa natapos ang investigation mo. Magpa-file ka na ng kaso. Dahil, kumbaga ginagawang tanga ni Amy ang mga DDS. Pinapaniwala ni Amy na may kabuluhan ang kanyang ginagawa which is hindi nga na-appreciate ng iba sa mga miyembro ng pamilya ng matandang abnormal na ayon nakakulong na sa International Criminal Court. Walang iba kundi si Digong Rodrigo Roa Duterte. Na ama ni Sara, si Sara na walang kwenta, si Sarang mapanira, sabi ni Amy, maawa kayo sa matanda, may sakit. Pero ang gaga, hindi naintindihan na si Sara Duterte nang aalipusta din ng mga matatanda. Kundi ba naman mga abnormal o nagtandem silang dalawa na pilit na sinusuka na ngayon ng sambayan ng Pilipino. So ngayon, bakit kayo nagalit sa amin? Kasi pinapaliwanag lang namin ang resulta ng Okta Research Survey na 60% or 6 out of 10 ay patuloy pa rin na sumusuporta at naniniwala sa ating mahal na Pangulo. Ang trust rating ng Pangulong Bongbong Marcos ay umabot po sa ganyan sapagkat hindi natinag sa paninira ng mga abnormal ang sambayan ng Pilipino. Kaya majority of the Filipino people still believe and put their trust and confidence to Pangulong Bongbong Marcos. Tapos galit na galit kayo? Ano gusto nyo? Sambahin namin yung survey ng kasinungalingan laban sa survey ng katotohanan? Kung hindi nga kayo magbayad, di nga kayo gawa ng katangahan dyan na wala na kayo mapapaniwala na mga kapwa namin Pilipino. Galit na galit ang mga DDS. Hindi daw totoo ang survey. Porket binayaran daw. Ang dami ng mga social media informations na kampo ng mga Duterte, bayaran. So kung ang kampo ng mga Duterte bayaran, katulad ng mga vloggers, may nagbayad. Galit na galit sila kasi nilagay namin dyan 60%. Ano gusto nyo? Ilagay namin yung survey ng kasinungalingan? Laban sa survey ng kabutihan? Katatuhanan? Ipaliwanag nyo sa tao. Kaya lang, mga alinyanga kayo, galit lang kayo, yan lang ang style ninyo. Kaya manira na lang kayo. Asa pa kayo na maging Pangulo si Sara Duterte? Utot nyo. Hay ko lang gid. Di ba? Hindi man sa hindi man sa pagmamagaling, pero sobrang galing kayo sa kagaguhan, mga Duterte supporter. Lalong-lalo na si Sara. Tumigil ka na sa paninira. Ni barangay captain nga, hindi ka nga siguro mananalo. Kung manalo ka man yan, uto mo mga Pilipino. Di ba? So, maraming salamat po. Ayan. Galit na galit ang mga DDS sa latest survey ng Okta Research. Kasi gusto nila paniwalaan ang kasinungalingan ng false Asia. Bakit kayo mga DDS? Madali mauto. Madali gawing tanga. Bobo na nga kayo, lalo pa kayong binubobo
ng kampo ng mga demonyo, DDS.